So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 43, day 4. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 3:7. These things says the Holy One, the true One, the one who has the key of David, the one who opens and no one will shut, and shuts and no one opens. So sino ba itong binabanggit dito? Siyempre si Kristo mismo. Ang isa na merong tatlong titulo dito. Una, sabi, siya ang Holy One, ang banal na isa. Pangalawa, sabi, the true One, ang totoong isa. At pangatlo, the one who has the key of David. So yan yung pinaka-highlights. The one who has the key of David, nang ibig sabihin siya ang isa na humahawak sa susi ni David. So yan ang tatalakayin natin dito. Isaiah 22:22. And I will set the key of the house of David upon his shoulder. When he opens, no one will shut. When he shuts, no one will open. Anong sinasabi rito? Sapagkat hawak niya ang susi ng sambahayan ni David. Dahil nasa kanya ang susi, sinasabi sa atin, siya ang may kakayahang magbukas. At anuman ang binuksan niya, walang makakapagsara. At anuman ang sinara niya, walang makakapagbukas. Matindi ang susi na ito. At ito ay tumutukoy din sa autoridad ni Kristo na may kakayahang magbukas, magsara, pumigil kung ano ang gusto niyang pigilin, pahintuin ang gusto niyang pahintuin, buksan ang gusto niyang buksan. Yan ang autoridad ni Kristo bilang isa na may hawak ng susi ni David. So magbabasa na ako mga kapatid. To the church in Philadelphia, the Lord is the one who has the key of David, the key of the kingdom, with authority to open and to shut. Here, we need to consider the meaning of the term, the key of David. Okay. So, yan ang ating tatalakayin ngayon. Ang kahalagahan ng isa na ito na may hawak ng susi ni David. Pero ang maganda dito, kasi sa pagsasalarawan, binabanggit yung eklesiya sa Philadelphia. At binabanggit na ang Kristo na nagsasalita sa kanila ay ang Kristo na merong susi ni David. At may kakayahan na magbukas at magsara. At anumang binuksan niya, wala na makakapagsara dyan. Bukas na yan eh. Ibig sabihin, kung sino ang may hawak ng susi, siya ang may autoridad. At kung ano naman ang mga dapat isara, minsan may mga dapat din isara. Katulad ang pintuan ni Satanas, ang pintuan ng Hades, dapat nakasara yan. Tusan natin ang Panginoon, Panginoon, isara mo yan. Yung pintuan ng Hades, upang ang kaaway ng Diyos, na siyang kaaway din natin, ay hindi makalabas at hindi manghimasok sa mga ginagawa natin. At hindi humadlang. At hindi gumawa ng mga kaguluhan, pag-aabala. So, lagi rin natin tatandaan ang ganyang uri ng panalangin. Amen. Amen. According to Genesis 1, when God created man, He gave him dominion over all creatures. This indicates that in God's intention, man is to be the power representing God on earth. Due to the fall, however, man lost this power and has never fully recovered it. Man has not regained dominion on earth to represent God. Amen. So, anong binabanggit dito? Makikita natin sa Genesis 1 na nilikha ng Diyos ang tao. At pagkatapos likhain ng Diyos ang tao,
sinabihan niya yung tao na magkaroon ng kapamahalaan sa lupa. Yan yung tinatawag natin dominion. Ang dominion ay kapamahalaan. Ikaw ang may autoridad, ikaw ang namamahala. Kaya sabi ng Panginoon, pamahalaan mo ang lahat ng mga bagay sa sangkalupaan, mga hayop, mga buhay na bagay. Kaya naniniwala ako, nung hindi pa natisod ang tao, nandyan si Adan, siya ang namamahala. Lahat ng buhay na bagay sa lupa ay sumusunod sa kanya at takot sa kanya. Siya ang namamahala. Maski yung mga mababangis na hayop, nung panahon na yan, kaya niyang pamahalaan. Maging yung mga umuusad na bagay, kaya niyang pamahalaan yan. At hindi siya mapipinsala. At susunod lahat sa kanya. Subalit, nung ang tao ay natisod, so alam natin ang kwento na natisod ang tao. Natukso siya, bumagsak siya. Dahil dyan, nawala yung kapangyarihan na binigay sa kanya ng Panginoon. Kapangyarihan yan namamahala na binigay ng Diyos sa tao. So nawala yan. Kaya mahirap nang i-recover yan. Bagamat may mga hint na may mga na-recover din, lalo pagkatapos ng katubusan na ginawa ng Panginoon, maraming mga bagay na na-recover at naibalik sa tao. Pero hindi lubos na 100% na yung kapangyarihan ng tao na mamahala sa lahat ng bagay sa lupa ay naibalik sa kanya. Hindi niya nakuha yan. Hindi naibalik yan, I mean. Amen. So the image and dominion revealed in Genesis 1 are fulfilled in the temple and the city. In the temple, we have God's presence for His expression. And in the city, we have God's dominion. God's king is in the city, representing Him as He rules on earth. Amen. Bagamat sinasabi sa atin yung power ng tao na binigay ng Diyos para mamahala, hindi naman fully na recovered yan. Kaya, hindi ba, mapapansin nyo hanggang ngayon, maingat tayo sa mga mababangis na hayop. Pwede tayong saktan ng mga yan. Sapagkat yung power na binigay ng Diyos sa tao na mamahala, naiwala yan sa pamamagitan ng pagkatisod. Kaya hindi na na-recover yung bagay na yan. Ganun pa man, merong mga pagsasakatuparan. Sapagkat ang binigay talaga ng Diyos sa tao ay dalawang mahalagang bagay. Una ay expression. Expression. Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa anyo at wangis ng Diyos. At isa siyang sisidlan upang tamuhin niya ang Diyos at maihayag niya ang Diyos. Kaya ang tao ay para sa kahayagan ng Diyos. So mga kapatid, huwag natin kakalimutan dito na tayo ay nilikha upang ihayag natin ang Diyos. Lalo tayo mga believer, mga mananampalataya. Tayo ay nanampalataya at nagtamo ng buhay ng Diyos. At yan ay malinaw na binabanggit ng Biblia na sa pamamagitan ni Kristo na naging Espiritu, dinala ang Diyos tungo sa atin. Nagkaroon tayo ng buhay ng Diyos at ito ay para sa paghahayag sa Diyos. So, pag tinanong niyo ako, Brother Danny, para saan ba ang buhay natin? Alam niyo kung ano? Para ihayag mo ang Diyos. Kapag hindi natin nakahayag ang Diyos sa ating buhay, walang kahulugan yung ating buhay. Para saan ba siya? Kung hindi siya aabot na naihahayag natin ng Diyos. Pangalawa, ang ma-represent ang Diyos sa kanyang kapamahalaan. At ito ay upang isagawa ang paggapi sa kanyang kaaway. Sabagat ang isa na pwedeng gumapi
at tumalo kay Satanas ay ang Diyos. Subalit, itong gawain na ito ay pinagkaloob din niya sa tao. Kaya sinabi niya, pamahalaan nyo ang sangkalupaan, na ang ibig sabihin, supilin nyo ang masamang isa. Maghari kayo. Supilin ninyo ang masamang isa. Subalit, bagamat ito ay nawala dahil sa pagkatisod ng tao, pero nagkaroon ito ng pagsasakatuparan maging sa lumang tipan. Halimbawa, yung templo na naitayo sa lumang tipan. Yung templo na yan ay para sa kahayagan ng Diyos. Alam niyo ba? Kaya nung naitayo yung templo, ayon sa Biblia, ito ay napuno ng Shekinah glory ng Diyos. Glory. Na halos hindi sila magkakitaan ng panahon na yun. Ang glory kasi ay God express. Yan ang ibig sabihin niyan. So ang templo ay nagkaroon ng pagsasakatuparan upang ihayag ang Diyos mismo. Amen. At yun namang dominion ay naihayag sa city sa pamamagitan ng hari na naitalaga ng panahon na yon. Kaya mayroong dominion, may hari eh. Kaya yung dalawang bagay, kahayagan, dominion, naihayag, bagamat hindi siya lubos na nabawi ng tao. Amen. So mga kapatid, today's reading na ako. The key held by David is the key of God's entire dominion. God's dominion includes the whole universe, particularly mankind. David represents God in establishing God's kingdom on earth. The real David is Christ, the greater David. He is the one who builds God's temple, the church, and establishes God's kingdom. Amen. So, ang susi ni David, mga kapatid, ay ang susi ng buong kapamahalaan ng Diyos. No? At ang kanyang kapamahalaan, siyempre, ay ang buong sansinukob. Yan ang kapamahalaan ng Diyos. Yan ang lugar na kanyang pinamamahalaan, ang buong sansinukob. At sinasabi, sa particular, ang sangkatauhan ay pinamamahalaan ng Diyos. Yan ang sentro ng kanyang pamamahala, ang tao. Kaya tayo dapat mapasailalim ng kapamahalaan ng Diyos. Sapagkat ang tao, ang sentro ng sansinukob, center of the universe, siya ay nilikha ng Diyos. At siya ang sentro ng buong ekonomiya ng Diyos. At dito sinasabi sa atin na si David sa lumang tipan ay paglalarawan din ni Kristo. Kaya sa bagong tipan, binanggit sa atin na ang greater David ay si Christ. Mababasa natin yan sa Matthew. Si David, tinayo niya ang templo ng Diyos sa lumang tipan. Pero si Kristo, tinayo niya ang eklesiya sa bagong tipan. Na siyang realidad ng templo. Revelation 3:7 also says that Christ is the one who opens and no one will shut, and shuts and no one opens. He opens and shuts because the universal key, the key of God's economy, is in His hand. The Lord uses this key to deal with the church. Bakit to deal with the church? Sapagat ang kapanahunan ngayon ay kapanahunan ng church o eklesiya. At ang susi ng Panginoon ay ginagamit niya madalas para sa pagtatayo ng eklesiya, para sa pagsasagawa ng gusali, ng spiritual na gusali ng Diyos. Kaya yan ang makikita natin ginagawa ng Panginoon. Kasi ang eklesiya, kailangan niya ng bukas na pinto eh. Kasi ang eklesiya ay nagpipreach ng gospel. Upang ma-preach niya ang gospel, kailangan buksan ng Diyos ang pinto
ang pinto ng puso ng tao, ang pinto ng mga lugar na kung saan i-establish yung church. Di ba? Ang pinto ng mga tahanan kailangan mabuksan upang makapasok ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya itong panahon na ito, mahalaga ang susi. Mahalaga ang susi. Di ba? Habang isinasagawa mo ang gawain ng Panginoon, mararamdaman mo, kailangan bumukas ang pinto para sa iyo. Oo. Kung minsan, pag hindi tayo magpipreach ng gospel, para bang bukas yung pinto sa mga tao? Pwede mo silang dalawin, bisitahin. Pero pag alam nila na pupunta ka, magpipreach ka ng gospel, ipapangaral mo ang salita ng Panginoon, sinasara nila yung pinto. Sabihin nila, may lakad ako hindi ako pwede ngayon Sarado ang pinto. At minsan naman, pag kinakausap mo yung tao, sarado ang kanyang puso sa Panginoon. Kaya matatanto mo sa gawain na ito. Kailangan ng isang bukas na pinto. At ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa niyan. At kung binuksan niya yan, hindi na maisasara yan maski sino ang magsara. At may mga bagay naman na kailangan sarahan niya. Sarahan niya. At sa kanyang pagsasara ng mga bagay na yan, walang makakapagbukas. Amen. Amen. Revelation 3:7 also says that Christ is the one who opens and no one will shut, and shuts and no one opens. He opens and shuts because the universal key, the key of God's economy, is in His hand. The Lord uses His key to deal with the church. So, nabasa ko na to. Okay, so ito. As the one who has the key of David, the Lord has given the recovered church an open door, which no one can shut. Through the years, the Lord's recovery has experienced the Lord as such a one. Since the recovery of the proper church life began in the early part of the 19th century, a door has always been opened wide to the Lord's recovery. So, salamat sa Panginoon, sa Lord's recovery, sa kanyang pagbabawi. Diba? Bumukas. Hindi lang ang mga maliliit na lugar, pati mga bansa, bumukas. At winelcome ang Lord's recovery. Katulad ng Amerika. Diba? Nabuksan yan. At marami mga eklesiya ngayon. Sa Pilipinas, daming nabuksan ng mga lugar. Sa Japan, sa Taiwan, naku, mararamdaman mo pagbubukas ng Panginoon dyan. Napaka-progressive ng work. At tayo rin, merong isang kapanahunan na ang lakas ng bukas ng pagtatalaga pagtatalaga ng mga eklesiya. Merong isang taon, sa maiksing panahon, mga 300 churches ang na-establish. Wow! Diba? Sino makakagawa niyan? Ang Panginoon. Paano niya gagawin yan? Bubuksan niya ang mga pintuan. Bubuksan niya ang mga city. Bubuksan niya ang mga bahay. Bubuksan niya ang puso ng mga tao. Makakapag-preach ka ng gospel. Mababautismuhan mo sila. At mararamdaman mo ang gawain ng Panginoon susulong sa panahon na bukas ang pintuan. At yun naman mga humahadlang, nagtatangkang pahintuin ang gawain ito. Sinasara naman ng Panginoon ang pinto para sa kanila. Hindi kayo makakapasok. Oh, Lord Jesus. Amen. Amen. So from the beginning of the recovery of the church life, Satan, the enemy of God, tried his best to shut the door. Amen. So in spite of much opposition, today the door is open wide. Amen. The key is in the hand of the head of the church. Yung head of the church ay si Kristo. Siya ang may hawak ng susi. No? It is not in the hand of the opposer. Amen. Kaya
Yun ang dahilan ng tagumpay ng Panginoon ngayon. Actually, hindi tayo magagaling. Huwag niyo isipin na magagaling tayo. Akala nyo lang yun. Huwag din natin isipin na mahuhusay ang ating mga material. Pwedeng mahusay, pero hindi rin yan ang dahilan kung bakit nagpa-progress yung work ng Panginoon. Ito ay dahil sa susi na hawak ng Panginoon ngayon. Amen. So, Hymn 541 speaks of the things that replace Christ, such as the law of letters, philosophy, and religion. All these things are really shebnas that replace Christ. According to Isaiah 22, Shebna was fired and replaced by Eliakim as the steward over the king's house. Darby said that Shebna typifies a false Christ. He should be removed and replaced by Christ. Christ should not replace by us. Instead, we should be replaced by Christ. All of us are Shebnas who should be removed and replaced by the real Eliakim. Christ, our Eliakim, should replace everything and everyone in God's economy. Ano ba yung Shebna? So, sino ba si Shebna? I think, sa binasa natin kanina, sa Isaiah 22:22, binanggit dito si Shebna bilang isang steward sa sambahayan ng hari o sa palasyo. Pero si Shebna, hindi naging mabuting steward. Hindi siya naging mabuting steward. At dahil dito, finire out siya ng Panginoon. Tinanggal siya. At pinalitan siya ni Eliakim. At sinasabi sa atin, sa interpretasyon ni Darby, si Shebna ay sumasagisag sa isang bulaang Kristo. Bulaang Kristo. Or false Christ. Or antichrist, pwede natin sabihin. Yung mga ganyan kasi, mga kapatid, ang kanilang nagiging role ay pumapalit sila kay Kristo. Ibig sabihin, yung mga posisyon na dapat si Kristo ang gumagawa, pinapalit nila yung sarili nila. Hindi makagawa si Kristo sapagkat sila ay nagiging kahalili ni Kristo. Kaya kailangan maingat tayo na baka tayo ay maging Shebna sa panahon na ito. Yung mga posisyon ni Kristo, role ni Kristo, okay, huwag nating i-occupy yung mga ganyan. Sapagkat kung gagawin natin yan, magiging kahalili tayo ni Kristo. So, hindi pwede yung ganun. Kaya si Shebna ay tinanggal at pinalitan ni Eliakim. Si Shebna ay sumasagisag sa false Christ o humahalili kay Kristo. At si Eliakim naman na pumalit sa kanya ay sumasagisag kay Kristo. Nang ibig sabihin, lahat ng mga tao na pumapalit kay Kristo, dapat alisin at ibalik si Kristo. Ibalik si Kristo. Halimbawa sa buhay eklesiya. Sino ba si Kristo sa buhay eklesiya? Siya ang ulo. Yan ang pinakamahalagang posisyon ni Kristo sa buhay eklesiya. At dahil siya ang ulo, dapat siya ang may kapamahalaan sa loob ng eklesiya. Siya ang nasusunod. At siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mga plano, aktibidad, at mga bagay na gusto nating gawin sa loob ng eklesiya. Dapat nagmula at ang pinagmulan si Kristo at ang pagsasagawa ay si Kristo rin. Siya ang lahat-lahat sa atin, sa loob ng eklesiya. Huwag nating kalimutan yan. Mag-ingat tayo. Tayo, ano bang posisyon natin sa loob ng eklesiya? Tayo ay mga alipin ni Kristo. Mga tagasunod kay Kristo. Tanong sa Panginoon, Panginoon, anong gusto mo? Paano ba gagawin to, Panginoon? At sasagutin ka niya sa loob ng iyong espiritu. Dapat ganun ang relasyon natin. Magtatanong ka sa Panginoon at antayin mo, sasagutin ka niya sa espiritu. Kasi speaking spirit siya. Sasagot siya sa iyo. Pero pag hindi pa siya sumagot,
huwag ka nang munang gumalaw, wala kang katiyakan. Sapagkat pag gumawa ka ng hindi niya sinasabi o wala siyang leading, pinapalitan mo siya. Ganun yan. Kung tutuusin, sa lahat ng dako sa mundo, ito ay normal na bagay. Alam mo, nagtatrabaho ka. Aantayin mo yung boss mo. Tatanungin mo siya. Iintayin mo yung kanyang direksyon, yung kanyang kapamahalaan. Pag sinabi mo na, ay wala si boss, hindi pa siya dumarating, ako na muna maging boss. Delikado ka dyan. Delikado ka dyan. Okay, so mga kapatid, si Kristo ang lahat-lahat sa loob ng kanyang ekonomiya. Amen. Christ has a big key to open the treasury of all his riches. When he opens the treasury, no one will shut. When he shuts the treasury, no one will open. Christ is the one who can open up to us all the riches of God embodied in him. He can also shut the door to these riches. His opening and his shutting are all for one thing, the enjoyment of his riches as the treasure. Amen. Dito may binanggit na treasury. Ang treasury o ang kayamanan ng ekonomiya ng Diyos ay may pinto. At ang susi ng pinto na yan ay nasa kamay ni Kristo. Kung tutusin, ang kayamanan dito sa loob ng ekonomiya ng Diyos ay para maging pagtatamasa natin, para sa kasiyahan natin, at upang ang kayamanan na ito ay maidaloy din natin. Maidaloy din natin sa ating mga kapatid. Maglingkod tayo bilang isa na namamahagi ng kayamanan na ito. Kaya sabi ni Paul, ang totoong gospel ay ang pamamahagi ng kayamanan ni Kristo. So yan. Subalit huwag natin kakalimutan, ang susi ng kayamanan ni Kristo ngayon ay nakikristo. Pag binuksan niya itong treasury para sa iyo, wow, ang yaman mo. Daming pagtatamasa, ang yaman ng mga pagsasalita, ang yaman ng pangitain na pinapakita niya sa atin. Yan ang mga kayamanan. Kasi sa panahon ng bagong tipan, ang mga kayamanan, hindi naman tumutukoy sa physical na yaman. Kundi ito ay ang kayamanan, no, na walang iba kundi ang Diyos na nakikristo at Espiritu ngayon upang dalhin sa atin para sa ating katamasahan, karanasan, pangitain, biyaya, buhay, at kasaganaan ng lahat ng kung ano siya. Yan ang kayamanan ngayon. So yan yung economy niya ngayon na kanyang binibigay sa atin. Pero wag natin kalimutan, ang susi ay nasa kanya. Pwedeng hindi niya buksan itong kayamanan sa iyo. Pwedeng hindi. Pwedeng buksan niya. Amen. So I believe the direct application of Isaiah 22:22 is this: Christ has the key to control the door of God's treasury, in which are the riches of God in Christ for our enjoyment. We have experienced both His opening of these riches to us and His shutting up of these riches. When He shuts up these riches, we have the feeling of being dried up or inwardly deprived. Our experience indicates that Christ is the one who has the key to all these riches. So, dinala tayo dito na itong pagbubukas at sara ni Kristo sa treasury o kayamanan ng Diyos sa kanyang pagbabawi o sa kanyang ekonomiya ay nararanasan natin. May mga panahon na bukas ang dating ng kayamanan na ito. Tatamasa mo siya, naiintindihan mo, nakikita mo, nararanasan mo.
Pero may panahon na pwedeng isara niya itong pinto sa'yo. At pag naisara yan, ano mangyayari? Matutuyot ka. Matutuyo tayo sapagkat wala tayong supply. Kapag nawala ang supply, matutuyot tayo. Kaya ang susi dito, mga kapatid, ang susi na Naked David ngayon ay tumutukoy din siya sa susi ng kayamanan sa loob ng ekonomiya ng Diyos na dapat mabuksan sa atin upang maging pagtatamasa natin. Amen.